Oh, ito, bago. COA, Commission on Audit, nabisto ang ghost students. Oh, mula sa mga mamahaling paaralan na kasama sa senior high school voucher program ng DepEd. Sino ba? Oh, sino ba? Sino ba ang dating DepEd secretary? So, senior high school, dapat kasi ano yan sa public lang yung mga voucher na ganyan, 'di ba? Pero isipin mo, pati private. Oh. Edi ang laki ng kita nung na 'yon, 'di ba? Kung ghost 'yan, pinubulsa lang nila lahat 'yon. Sino ba mga mahilig sa ghost? Ghost Flood Control Project nagsimula nung 2016. DPWH, diba? Sinabi ni Digong, no? Maraming mga ghost daw dyan. Kasi na mismo nagsabi. Tapos, meron pang mga ghost beneficiaries ng confidential fund. Sino ba mga mahihilig doon? Meron din mga ghost employees sa Davao City. Diba? Yan ang pinakamadaling kurakot eh. Diba? Alam mo yung mga ganyang gawain, yun yung mga madaling kurakot, pero pangtamad na na gumagawa niyan. Kasi yung ibang nangungurakot, ito yung mga ibang nangungurakot, ginagalingan naman nila, no? Gumagawa sila ng mga resibo, ng mga legit na, di ba? Merong mga yung mga ganitong gawain, yung mga ghost, yan yung mga pangtamad eh. Pangtamad na yan eh. Saka yung talagang greedy ka na. Diba? Kasi ano ba naman yung kuwari kukuha ka ng empleyado, totoong empleyado pero, babayaran mo ng maliit lang. Tapos ay yung most of the salary. Diba? So, kunwari, ang sahod niya 30,000, bibigyan mo lang talaga sa kanya 15,000, 12,000, di ba? Pero hindi mo siya papahirapan. Di meron kang 20. Ano to, pang politiko kunwari pero yung greedy ka na talaga, gawa-gawa ka na lang ng pangalan dyan, Mary Grace Piatos. Kunwari sumasahod yan every month. Yan ang gawain ng mga Duterte. Yan ang gawain nila Sara Duterte. Kaya nung panahon na okay pa sila, isip ni Sara, hindi naman sila mahuhuli. Kung okay pa ang Uniteam, alam ng mga Duterte, hindi naman sila mahuhuli. Never naman nahuli ang mga Duterte. Nasa Davao sila. Wala namang naglalakas loob. Pag may naglakas loob, di ba? So, na tawag po dyan impunity? Kumbaga, ang thinking mo na is you can always get away kung ano man yung mga ginawa mong kalokohan. Hindi ka mahuhuli. Untouchable ka. Yan. Ginawa nila dun sa confidential fund. Puro pirma-pirma. Iba-ibang pangalan, kung ano-anong mga pangalan, tapos acknowledgement receipt lang. Diba? Ito po, si Mary Grace Piatos, binayaran namin 100,000 kasi may nakuha kaming impormasyon dyan. So, ulit-ulit hanggang na yung Mary Grace Piatos na yun, nakalikom ng 25 million. Sige mo, 25 million na bigay sa kanya. Kasi merong ka daw binili na impormasyon. Anong impormasyon yun na ganong kalaking halaga? DepEd ka. Hindi ka naman anti-terrorist or di ba? Yan sabi nila, terorista. Magbigay ka ng pangalan ng teroristang nahuli. Ng DepEd. Walang ganun si Sara Duterte. Kaya hanggat maaari, iniiwasan po nila itong impeachment. Kasi hindi nila ma-justify kung saan talaga nila ginastos tong mga to. Mamaya, bibigyan ko pa kayo ng ibang mga kasalanan ni Sara. Ito, po natin to, refresher na rin natin to sa darating na impeachment next month, Huwag kayo magpapaniwala na confidential, hindi pwedeng i-audit. Kasi yung confidential fund ni BBM, nagbibigay siya ng kopya
sa Senate President, sa Speaker, kung paano nyo yung ginastos. Di ba, ang dahilan ni Sara, dapat daw hindi maalaman ng public. Bakit si PBBM, binibigay naman kay sa Senate President, di ba, kay Chis Escudero, kaya. At ang komento po nila dyan, yan daw po ang confidential fund ni BBM. Yan po ang pinaka-detalyadong confidential fund. O intelligence fund, yung paggastos dyan. Kasi pwede mo namang ilagay dyan yung ito po, may mga kinasuhan po tayo, may mga nahuli po tayo, nagtip po tayo sa ganitong tao, kasi nagbigay po siya ng impormasyon, o ito po, bumili po tayo ng ganito. Isusulat mo lang di ba? Gawain tamad po kasi ginawa ni Sara. Ginawa niya acknowledgement receipt, puro di ba? Puro pangalan. Ito, binigyan natin yan. Lahat yan. Yan. O yan, sige. Gawa-gawa na lang kayong pangalan dyan. Wala namang magbubusisi niyan Diba? Miggy Mango, Chel Jokno, pinaglalagay niya. Marian Rivera. Ngayon, dumating ang time na galit-galit na. Syempre, dapat ang speaker, alam niya dapat yung mga intelligence pa din. Kasi nga, yung presidente, nagbibigay sa kanila, nagre-report sa kanila. Ba't itong taong to ayaw? Di ba? Wala kang nire-report. Ito na. Binusisi na. Nanghingi kasi ng dagdag na budget. Binusisi yung mga nakaraang budget niya. Nalaman. Ito na. Pinasabpi na ng Kongreso yung mga yung mga resibo na pinasan ni Sara Duterte sa Commission on Audit. Doon nakita yung mga anomalya. Sa COA po kasi hindi naman nila gawain talaga yung mag-iimbestiga, wala namang investigador doon So, in good faith, pag may pinasa ka doon, hindi naman nila agad iisipin na niloloko mo kami. Pero ngayon, na ang dami mo ng flag ka na di ba? Basta Sara Duterte ka, flag ka na. Ayan, makikita. Katulad nito. Nalaman ng COA, merong mga senior high school voucher na ginagamit na ghost students pala. Kasi may trend ka na Kumbaga, di ba? Lahat ng mga ginagawa mo, puro korupsyon. Di ba? Tingnan mo yung yung sinasabi niyang nagkamali lang daw ng report, 300,000 na laptop. Hindi po nagkamali yun, pinapasa mo sa COA yun Di ba? Makukulong ka nga Pag mali-mali ginagawa mo dun So, sabihin mo, nagkamali lang ng report. Oh my. Di ba? Di po totoo yun. Wag po tayo maniniwala dun Ayan. Salamat kay PBBM. Yan. VMB. Uy, ito din yung mga nagko-comment kay Nyolo shoutout po sa inyo. Team Replay watching. Okay, Saudi Arabia. Naka-live po tayo ngayon. Pero kung hindi, kung mamaya po, kayo, pwede nyo ulitin, para masimulan nyo yung tinalakay natin kanina kay Secretary Larry Gadon, fastest economy. Ito po, refresher lang to Refresher lang to ng kay Sara. Bibigyan ko na rin po kayo ng idea anong magandang pangbara. Kanwari, tinanong kayo, confidential yan, hindi nga dapat po yan pinag-uusapan confidential tanga lang. Bibigyan ko kayo ng pangbara doon, Baka sabihin niya sige, bakit hindi pwede maging presidente si Sara Duterte? Alright, bibigyan ko po kayo ng magandang sagot. Diba? Siyempre, wala silang maisasagot pag ito na yung mga binanggit nyo. Ayan ayan confidential fund din po ang ginamit dito Ito yung patunay na nagpapasa lang ng mga gawa-gawang resibo si Sara Duterte. Saan napunta ang 15 million pesos? Ayan, ang context po nito, di ba, nagpasa na sila ng mga resibo sa COA. Siyempre, hindi naman nila inisip na bubusisiin yung mga pinasa nilang mga resibo Nung pinatawag na lang sa Kongreso after 2 years, di ba kasi 2022 yan, o 2023, tapos last year o this year lang, 2025, last year tama, 2025,
sinapi na yung mga resibo. Isa sa mga resibo na pinasa ni Sara Duterte ay tungkol sa 15 million daw na ginastos nila sa isang youth summit ng mga estudyante. AFP, ganyan. Ngayon, edi ganon, merong resibo silang pinasa. Itong resibo na to, certification lang ng mga umattend dun sa youth summit. Sabi, ang claim ng nila Sara Duterte, sila daw yung gumastos noon 15 million pesos. Oh. Ngayon, pinagharap-harap dun sa Kongreso, yung AFP, saka si Sara Duterte, mga staff ng OVP, yun. Si Michael Powa, mukha siyang ano dun, oh. Para siyang bata. Para siyang bata dun, hindi makasagot. Oh. Parang pinapaikot-ikot niya yung sagot. Bakit po kayo kumukuha ng resibo tapos hindi naman pala kayo yung gumagastos? Basta nag-yes siya, nag-no siya. So, ibig sabihin, ginamit niyo po ito para resibo ng 15. Yes po. Pero nag-donate, nagbigay ba talaga kayo? Hindi po. Buti pag pinanood niyo yung yun, parang ang target talaga ng nila Sara Duterte, guluhin lang. No? Guluhin lang yung yung kwento, ganun lang po yung ginagawa nila. Pero yung mag-explain, ang linaw-linaw eh. Ayun sabi, military officers deny receiving confidential. Kasi nung nandun na sila, bakit sinabi nyo nagbigay po kayo 15 million? Nagbigay po ba kayo? Ayan, tinanong yung mga AFP officers. Sabi po nila, ni Singkong Duling, wala po silang natanggap dito sa DepEd. Confidential fund. Yan ang patunay, no? Na naglolokohan lang tayo dito. Diba? Niloloko lang tayo ni Sara Duterte. Diba? Kaya galit din po ang mga AFP kay Sara Duterte kasi alam nila yung kabalastugan. Kabisado na nila yung yan. Baka pati budget nila kurakutin ni Sara pag ito yung naging presidente. Diba? Kaya ang daming pera ni Sara ang daming kunarakot eh. Diba ba, magtataka ka, yung mga dineclare nila sa salin nila, ang bababa, tapos ang lalaki ng ginagastos nila, di ba? 150 million per month kay Kaufman. Saan nila kinukuha yung pera nila, di ba? Ayan shout out May Perea, shout out. Ayan. Comment po kayo kung nakakasubaybay po kayo, okay ba? Yan po yung mga pangsagot natin. At bakit po hindi siya pwedeng maging presidente? Kasi, ito po, isa pang patunay. Nagwawaldas, nag-aaksaya ng pera. Yan 5.69 billion. Billion, guys. Bigyan ka 1 million na grocery. Ilang taon mo uubusin. Ito, billion. Billion is 1,000 million. Sige, 5,000 million po to. Anong ginawa niya? Inaksaya lang niya. Hinayaan niya lang pong mabulok. Diba? Dapat mga ganitong kaso, talaga sinasampahan ng gross negligence. Diba? Gross negligence resulting to ba? Diba? Pagwawaldas o wasting kaban ng bayan. Tagalogin na lang. Diba? Diba? Dapat may mga kaso sa ganito Nagtataka ako siguro kung ako congressman, magpapasa ako ng batas na kapag ganyan, nag-aksaya ka ng bilyon, may limit. Kakasuhan ka. Makukulong ka. Hindi ka na pwede tumakbo sa kahit anong posisyon. Diba? Ang laki niyan guys, 5.69 billion. Diba? Tama ba? Tama ba? Hello po, Annalyn. Yan. Diba? Tama naman, diba?
5.69 billion, hahayaan mo lang mabulok. Hindi ka ba naman gago? 1 million na grocery. Tuwang-tuwa na isang pamilya dun. Di ba? O baka 10 pamilya. O ilang pamilya matutuwa dun. Eto, yung 1 billion po, 1,000 1 million. O eto, 5,000 1 million. O. Di ba? Tapos gusto nyo maging presidente yan? Di ba? Gusto nyo ba maging presidente yan? Ilang billion na pera pa ang ano niyan? Sasayangin yan. Sa kabubuhan yan, di ba? Di ba? Oh, ano pa? Oh, yan, nakulong na tuloy. Bilis yung pangarap nating jackpot yan. Bagay naman sa kanya, no? No? Comment nyo nga 1 kung bagay sa kanya. Ayan o. Isa pa, lutang ang utak ni Sara kaya bawal maging presidente. Totoo naman po, no? Ayan, si Annalyn. Isa sa ating mga admin. Diba? Lutang yan eh. Oh, ito pa, meron pa siyang sinayang. Ito, hindi ko na nga tinakal yung yung mga confidential kasi ang pambara nila dun sa confidential. Confidential nga eh. Hindi pwedeng sabihin. Ito, pambara natin to. Ito, gusto mo bang, di ba nagwaldas na siya, nagsayang na siya ng pera, 5.69 billion. Ito rin, 1 billion. Unusable digital project. Project pala, product. Wari, bumili siya ng, may pinapagawa siyang server, digital eh. Ibig sabihin, kamari, Microsoft, bumili ka ng, lisensya ng Microsoft. Ilang lisensya yan. Diba? O kaya Adobe, Premiere, yung, pag sinabi mong digital project, ganun eh. Diba? Yung, merong product, binayaran mo. Pero hindi mo nahahawakan. Digital lang. Binili mo, pero hindi mo nagamit. Magkano, guys? 1 billion. Ganyan ba dapat ang maging presidente natin? Nag-aaksaya ng 1 billion, 5 billion. Dapat pag ganyan may kaso yan eh. Dapat, hihimukin ko ang kongreso, no? Mag-file ng mga bill na ganyan, no? Kapag nag-aksaya ka ng pondo. Para si Duterte, si Digong dati, di ba naalala nyo yung nag-try siyang bumili sa Russia, tapos eventually kinancel, parang 20 billion pesos din yun eh. Di ba? Nag-aaksaya. Tayo hirap na hirap makakuha ng budget. Di ba? Pag may mga nasalanta. Tapos sila nag-aaksaya ng... Gusto nyo ba maging presidente yan, di ba? O yan, refresher po natin ha. Huwag po tayo magpapalin lang na malinis itong taong to. Dahil yan po ay siya po ay totoong puro korupsyon, walang utak, kaya nag-aaksaya ng pera, walang kakayang mamuno.